Walang kupas sa storya ang kay Aladdin at ang mahiwagang lampara, no? Bilang bahagi ng isang koleksyon ng mga kwento mula sa gitnang silangan, no? Arabian Nights. Sa kwento ni Aladdin at ang mahiwagang lampara, matatagpuan ng isang mahirap na binata ang misteryosong lampara na pag hinimas o pinunasan ay makalalaya ang isang makapangyarihang nilalang, isang genie. Dahil ilang daang taon o malamang libo-libong taon nakakulong sa loob ng lampara ang genie, abay gagantimpalaan itong si Aladdin ng kahit ano niyang hilingin. 3 pa yan pag binilang din. 3 hiling, mga kapatid. At ang genie sa loob ng lampara ay talagang hindi nabubura sa ating imahinasyon. Dahil may tinutukoy ito sa pantasya ng tao na magkaroon ng kontrol sa kanyang kapalaran at ang maggamit ng kapangyarihan na hindi naman pinaghirapan. Pero ang kwentong ito rin ay mabisang ehersisyo sa pagpaplano ng buhay. Kahit pantasya lamang, ang 3 hiling ay nagbibigay linaw sa gusto nating bigyan ng prioridad sa ating mga buhay. At ang mga hiling ay dapat pinag-iisipan. Dahil sila ay may malalalim na ugnayan at nakabatay sa kanila ang tagumpay o kabiguan ng bawat isa. Pero tama nga bang kwento ng genie, isa ring babala na mag-ingat sa iyong pinapanalangin, baka ikaw ay dinggin. Hindi kaya sadyang may nakapaloob na panganib sa alok ng genie? Dahil ganyan-ganyan, mga kapatid, ang makikilala natin sa kwento natin, si Crispin, na biglang mababagong kapalaran sang araw ng may matagpuan sa tambakan. Simulan na natin ngayong Lunes ng kababalaghan ang dulang sinulat po ni Toti Sandoval dito sa Sana Lord, na nagtatanong kung handa ka na bang harapin ang 3 hiling. Bakit umuwi ka na? Hindi pa puno yung kariton ng mga kalakal. Wala na kasi akong pera na pambili ng mga bote at dyaryo at iba pang kalakal. Ano nga yung gagawin mo? Di dadalhin ko muna ang mga to sa junk shop para maging pera. Umuwi muna ako dahil nagugutom na ako. May pagkain pa ba? Pasensya ka na, Andoy. Wala na tayong bigas. Naku. Huling saing na kasi yung niluto ko para sa ating almusal eh. Kaya pareho lang tayong hindi magtatanghalian. Bakit naman hindi mo kaagad sinabi sa akin? Bakit, may magagawa ka ba kahit sabihin ko? Sana nanghiram ka muna sa bunso nating anak. Alam mo namang sapat lang sa pang-araw-araw niyang gastos ang kinikita niya bilang crew sa isang fast food. Graduating na siya ngayon kaya mas malaki ang gastos niya. Kung sa bagay, tama ka. Nahihiya rin ako sa bunso nating anak. Napilitan siya maging working student dahil hindi ko matustusan ang pag-aaral niya. At ang 2 pa nating anak ay ilang buwan nang nakatenga dahil wala na silang makitang trabaho pagkatapos magsara ng pabrikang pinagtatrabahuan nila. At dahil mahina ang kinikita mo sa pangangalakal ng bote at dyaryo, ay halos 2 beses na lang tayong kumain sa loob ng isang araw. Hindi bale. Makakaraos din tayo balang araw. May awa ang Diyos. Alam ko hindi niya tayo pababayaan. O paano yan? Wala na tayong isasaing. Matitiis kung hindi magtanghalian pero sana naman meron tayong kakainin mamayang hapunan. Huwag ka mag-alala. Kahit naman papaano ay meron akong mapagbebentahan nitong mga kalakal ko. Ako na ang bibili ng bigas at ng ulam na iluluto mo mamaya. Alam ko, Andoy, nahihirapan ka na. Kaya kung gusto mo, tutulungan kita. Ano namang maitutulong mo? Di kukuha ko ng labada sa mga gustong magpalaba. Nakikita mo namang maliit ang espasyo natin. Maigsi lang ang ating sampayan. Kaya saan mo isasampay ang mga labada mo? Tapos yung tubig ay iniigib lang natin at binibili sa ating kapitbahay. Dahil wala naman tayong sariling metro. Kailangan mo rin bumili ng sabon at fabric conditioner kaya kailangan mo rin ng konting puhunan. Hindi naman kalakihan ang magiging puhunan ko. At yung problema sa sampayan ay magagawa ng paraan. May kaunti pang espasyo sa likod ng bahay natin na pwedeng lagyan ng sampayan.
Wala ka rin namang kasiguruhan kung marami magpapalabas sa'yo. Dahil marami ng laundry shop dito sa lugar natin. Siyempre, doon na sila magpapalabas sa merong kalidad na serbisyo. Wala na kasi akong alam na ibang paraan para matulungan kita. Kahit man lang sana sa pagtitinda ng banana Q o iba pang street food. Pwede naman. Ang kaso nga, wala nga tayong puhunan. Ay, ang hirap naman ng sitwasyon natin. Ganito na lang ba tayo habang buhay? Oo nga, ano. Pero hindi naman siguro. Kapag nakagraduate ang bunso nating anak, ay malaki na may tutulong niya sa atin. Hindi naman natin kailangang ipaako sa kanya ang ating responsibilidad bilang magulang. Hindi naman niya yun kailangan gawin dahil konting tulong lang ang hihingin natin sa kanya. Saka na lang natin pag-usapan ang bagay na yan. Sige, dalhin mo na sa junk shop yung mga kalakal mo para maging pera na. Ang bilis naman ninyo. Halos mag-aalas 2 pa lang ng tanghali. May ilan na rin po kaming kumpanyang napag-applyan at paubos na po yung pera namin eh. Kaya umuwi na kami. O kumusta naman ang lakad ninyo? May nakita na ba kayong bagong trabaho? Katulad pa rin po ng dati, wala pa rin pong bakante. Tatawagan na lang daw po kami. Ilang buwan na rin kayong naghahanap ng trabaho pero wala pa rin kayong nakikita? Kaya nga po eh. Ngayon ubos na yung budget namin. Maghihintay na lang po kami ng tawag sa mga inaplayan namin. Paano kung walang tumawag sa inyo? Ayaw po muna naming isipin ang bagay na yon. Gutom na po kami kaya gusto na naming kumain. Yan ang problema natin ngayon. Wala na tayong isasaing. Kaalis nga lang ng tatay ninyo at hindi rin nakakain. Kaya wala na naman tayong tanghalian ngayon. Okay lang po, Nay. Pareha-pareho lang po tayong sanay na laging kumakalam ng sikmura. Kailangan na po talaga naming makakita ng trabaho. At kung hindi, baka mamatay po tayo sa gutom. Dapat kasi hindi na lang sa mga pabrika kayo mag-apply ng trabaho. Pwede naman kayo sa mga mall. Bakit hindi nyo subukang mag-apply bilang sales lady? Nay, mas mahirap po yun. Dahil hindi naman yun ang linya namin. Opo, Nay. Hindi po kami matatanggap dahil wala pa kaming experience sa pagiging sales lady. Pero paano nga iyan? Hanggang kailan ba kayo magiging tambay? Ilang beses na din po namin yung natanong sa sarili namin, Nay. Hindi rin po namin gusto yung ganito. Kumusta? Magkano napagbentahan mo ng kalakal? Mukhang galing ka pa sa palengke. Oo, bumili ako ng gulay at 3 kilong bigas. Yun lang nakayanan ng napagbentahan ko ng kalakal. Hindi ko naman pwedeng ubusin ng napagbentahan ko dahil kailangan ko rin ng konting puhunan. Ilang araw naman kaya tatagal sa atin yung mga binili mo? Bahala ka na. Katulad ng dati, tipirin mo na lang. Oh, bakit? May problema ba, Ninita? At nagtatanong ka pa. Alam mo kung anong problema natin habang buhay na lang ba tayong ganito? Pasensya ka na. Ginagawa ko naman ng lahat pero hanggang dito lang din ang kaya ko. Pinaghihinaan na rin ako ng loob pero kailangan natin lumaban. Okay lang naman sana kung tayo lang ang nahihirapan. Ang kaso nadadamay ang mga anak natin. Kahit naman ako, nagduro ko ang puso ko kapag nakikita ko sila nagugutom. At ang mas masakit pa nito, ay wala akong magawa. Pero patuloy pa rin akong nagsusumikap at umaasa. Umaasang magiging maayos din ang lahat balang araw. Kamusta na ang pag-aaral mo? Okay lang po, Tay. Matataas naman po ang mga grades ko kahit busy ako sa trabaho. At isang semester na lang po ang bubunuin ko at graduate na ako. Pasensya ka na, anak. Kung nahihirapan ka na. Wala lang talaga kasi akong may aambag para sa iyong pang-araw-araw na gastos. Ay, wag po ninyo ako alalahanin. Ayos lang po ako, Itay. Ako nga po nahihiya dahil wala akong maitulong sa inyo. Halos sakto rin lang po ang kinikita para sa aking mga pangangailangan. Kung minsan nga po, kinakapos din ako. Pero sa totoo lang po, naawa na po ako sa inyo. Huwag mo na rin ako alalahanin, anak. Sa katunayan,
Nagpapasalamat ako sa iyo dahil ikaw ang gumagawa ng paraan para matustusan mo ang iyong pag-aaral. Pero kung tutuusin, ay obligasyon ko yung hindi ko kayang gampanan. At sana naman ay maunawaan mo ako. Sabi ko naman po sa inyo, ayos lang po ako. At kapag nakagraduate ako at nakapagtrabaho ay tutulungan ko kayong maiahon sa kahirapan ng pamilya natin. Naku, napakabuti mong anak. Kaya alam kong pagpapalain ka ng Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Ay, hindi man nangangalahati itong kariton ko sa mga nabili kong kalakal. Kailangan may benta ko agad to. Pamili uli ako. Ay, teka. Kakaiba ang disenyo ng boting ito ah. Aba, ang ganda. Kailan ako nakakita ng ganitong itsura ng bote? Bakit ba hindi ko kagad napansin kanina? Tapos, medyo mabigat. Baka may laman sa loob. Ah, tatanggalin ko lang tong takip. Aba, may usok na lumabas. Ang kapal naman ng usok na ito. Wala ang usok pero may lumitaw na malaking tao. Diyos ko, anong klaseng nilalang ito? Magandang araw sa iyo, aking kaibigan. Sino ka? Huwag ka mata. Isa kong kaibigan. Pero sino ka nga? Bakit ang laki mo? Isa ka bang higante? Isa akong genie. At malaki ang utang na loob ko sa iyo. Ano ka mo? Isa kang genie? Parang may narinig na akong kwento tungkol sa'yo. Yung tungkol kay Aladdin at sa mahiwagang lampara. Tama, ganun na nga. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na ito isang kwento dahil totoong lahat ang iyong nasasaksihan. Talaga? Baka naman nananaginip lang ako. Sabi ko naman sa iyo, totoo lahat ito. Hindi ito isang panaginip. At gaya na nasabi ko, malaki ang aking utang na loob sa iyo. Dahil pinalaya mo ako mula sa loob ng bote. Pinalaya? At bakit ka naman nabilanggo sa loob ng bote? Hindi na importante yon. Ang mahalaga ay nakalaya na ako at dahil ikaw ang nagpalaya sa akin, bibigyan kita ng 3 kahilingan. Talaga? Mukhang ganito nga rin yung istorya ni Aladdin ah. Ganun na nga. Ay, Kaya sabihin mo ang iyong unang kahilingan at ipagkakaloob ko yun sa iyo. hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi kaya isa lang itong prank o isang scam? Nakikita na nga ng iyong mga mata tapos ayaw mo pa rin maniwala? Sige, subukan mong humiling ng kahit ano, tutuparin ko ang iyong kahilingan. Okay, sige. Ito ang aking unang kahilingan. Gusto kong yumaman. Bigyan mo ako ng 10 milyong piso. 10 milyon. Sige, sinabi mo eh. Matutupad ang iyong kahilingan. Ayos na. Natupad ko na ang una mong kahilingan. Wala naman eh. Nasaan na 10 milyong piso? Ay, sabi ko na nga ba, scammer ka. Niloloko mo lang ako. Bakit hindi mo muna tingnan ng laman itong sako sa iyong kariton? Titingnan mga karton at mga dyaryo ang laman ng sakong ito. Sigurado ka ba? Sige, tingnan mo kung dyaryo at mga karton nga ang laman ng sakong yan. Wala akong tiwala sa'yo pero... Sige, titingnan ko. Diyos ko! Laging pera ang laman ng sako. Ang daming pera nito. Kung ganun, nagkatotoo nga ang aking kahilingan. Pero 10 milyon ba talaga ito? 10 milyon yan. Kung duda ka, bilangin mo. Handa ako maghintay. Napakarami talaga. Hanggang ngayon ba naman nagdududa ka pa rin? Sige, bilangin mo. Nakatitiyak akong 10 milyong piso nga yan. Walang labis, walang kulang. Sige, iuwi ko na lang to kaya sa bahay ko na lang bibilangin.
Totoo ba talagang ikinuwento mo sa akin? Baka naman kung saan mo lang kinuha ang perang ito. Hindi mo ba ito ninakaw? At saan ko naman nanakawin yan? Para kasing fairy tale ang sinabi mo sa akin, hindi yun kapani-paniwala. Kahit nga ako, nakita mismo na mga mata ko ang genie. Pero hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon. Pakiramdam ko ay nananaginip lang ako. Pero nakikita mo naman, di ba? Oo nga, ang daming pera nito. Pero hindi naman kaya peke ang mga ito. Bakit hindi nating subukang gastusin? Magdala tayo ng kahit 5,000 at mag-grocery tayo. Wag na, kahit doon na lang sa malapit na sari-sari store. Magdadala ako ng 1,000 piso. O siya, sige, ikaw na lang. Magbabantay na ako rito at baka pasukin pa tayo ng magnanakaw. Totoo nga, Andoy. Itong mga nabili ko sa sari-sari store. Kung ganun, hindi peke ang mga perang ito, kaya milyonaryo na tayo. Marami na tayong pera. Oo nga, pero sayang, Andoy. Hindi mo ginamit ang isip mo. Ay, anong ibig mong sabihin? Hihiling ka rin lang. Sana nilakihan mo na. Sana ginawa mong 100 milyong piso. Ay, oo nga, ano? Bakit ba hindi ko kagad naisip yun? Kasi naman, hindi ako kumbinsido. Sinubo ko lang kaya 10 milyong piso ang nabanggit kong halaga. Malay ko ba na magkakatotoo ang kahilingan ko? Di bale, may 2 ka pa namang kahilingan. Di dun ka na lang bumawi. Oo nga, ano? Anong hihilingin ko? Di pera uli, pero lakihan mo na. Ay, hindi naman kaya magmukha tayong pera. Ano bang naiisip mo na pwede mo pang hilingin? Saka na lang. Pag-iisipan ko muna mabuti kung anong sunod kong hihilingin. Basta sa ngayon, ang pagtuunan natin ng pansin ay kung saan natin gagastusin ang malaking halagang hawak natin. Ano bang balak mong bilhin? Siyempre, bibili ako ng bagong bahay at sasakyan. Tapos magtatayo ako ng negosyo. Anong negosyo naman ang itatayo mo? Ano pa di junk shop. Bakit naman junk shop pa? Di walang ipinagkaiba sa dati mong ginagawa. Anong mapapala mo riyan? Siyempre kung magne-negosyo ko, di doon ako sa marami akong alam. Para kayang-kaya kong patakbuhin. Oo, maaring hindi yun maganda sa mga ordinaryong nangangalakal katulad ko. Pero ako na mismo ang may-ari ng junk shop. Di big time na ako. Ang gandang bahay naman ito. Dito na ba talaga tayo titira? Yun ang sabi ni Itay. Nabili raw niya ang bahay na to para talagang hindi ka panipaniwala. Kahit naman ako, hindi rin makapaniwala. Sino ba mag-aakalan? Totoo palang may genie. Kaya nga Ano kayang itsura niya? Gusto ko siya makita. Talaga, Ate Lerma? Hindi ka ba natatakot? Bakit naman ako matatakot? Kung mabait naman siya at kaibigan ni Itay. Pero nasaan na ba siya ngayon? Paano ba natin siya makikita? Di kausapin natin si Itay. Ayan na si Itay, pwede na natin siyang kausapin. Tay, mabuti naman po dumating na kayo. May importante sana ako sasabihin sa inyo Kalimutan niyo muna ang inyong sasabihin. Dahil mas importante ang sasabihin ko sa inyo. Sige po, Itay. Sabihin ninyo, ano po ba yun? Hindi ko kasi alam kung paano palalaguin ang ating pera. Kaya bibigyan ko kayo ng tig 1 milyong piso. Mag-isip kayo ng negosyong gusto ninyong itayo. Magkano pa bang natitira sa pera mo? Ay halos 4 na milyon din ang halaga nitong bago nating bahay. At marami rin tayong pinamiling gamit. Tapos nagbigay ako ng tig 1 milyon sa 3 nating anak. Kaya mahigit 2 milyon na lang ang natitira. At anong balak mo roon? Ay, kaya nang nasabi ko sa'yo. Magtatayo ako ng junk shop. At ang dati nating bahay, ang gagawin kong pwesto. Alam mo, may naisip akong magandang ideya. Simple pero praktikal. Gaya ng nasabi ko noon, pera na lang uli ang hilingin mo sa genie.
Tapos lakihan mo na, kung 10 milyon ang una mong hiniling, edi 10 bilyon naman ang isunod mong kahilingan. Ay, hindi ko naman alam kung pwede ko yung hilingin sa Jeannie. Edi subukan mo dahil kung hihiling ka ng mas maraming pera, hindi na natin kailangan magtayo ng negosyo. Mabubuhay na tayo habang buhay kahit wala tayong ginagawa. Hindi rin naman maganda ang ganun, Nenita. Ayoko maging tamad. Alam mo namang sanay ang katawan ko sa mabigat na trabaho. Ano ka ba, Andoy? Pagkakataon na nga natin to para mabuhay ng marangya. At walang masama roon dahil tutulong din tayo sa mga naghihirap nating kapwa. Kung sa bagay may punto ka, dapat nga lang na maging practical ako sa buhay. Bakit nga ba tayo magpapakahirap kung mayaman na tayo? Pero hindi ko pa rin alam kung pagbibigyan uli ako ng Jeannie kung pera uli ang aking hihilingin. May naisip na ba kayang business? Marami na akong naisip pero mukhang kulang ang 1 milyong pisong puhunan. Meron akong proposal sa inyong dalawa. Ano kaya kung pagsamasamahin natin ang ating mga pera para malaki ang ating puhunan? Tapos, mag-isip tayo ng big time na negosyo at tulong-tulong na lang tayo sa pagmamanage. Okay, magandang idea nga yan. Pero, ano namang negosyong itatayo natin? Doon kaya tayo sa pangunahing kailangan ng mga tao, katulad ng bigas. Oo, maganda yan. Sige, subukan natin maging supplier ng bigas. Siguradong papatok yung negosyong yan. Kumusta na, kaibigan? Sa wakas ay nagkita ulit tayo. Ano bang ginawa mo sa 10 milyong piso? Hindi mo alam? Naglakbay kasi ako sa iba't ibang lugar. Gusto ko kasing samantalahin ang aking kalayaan. Nagpakita lang uli ako sa iyo dahil tinawag mo ako. Sabihin mo, ano ba ang iyong ikalawang kahilingan? Nagkamali ako sa una kong kahilingan. Sana pala, ilakihan ko na ang hiningi ko sa iyo kaya pwede bang pera na lang uli kahit 10 bilyong piso? 10 bilyon. Ikinalulungkot ko, kaibigan. Hindi mo pwedeng ulitin ang iyong kahilingan. Kung pera ang una mong hiniling, dapat iba naman ang ikalawa mong kahilingan. Sayang. Nagkamali nga ako sa una kong kahilingan. Kaya nga, pag-isipan mo mabuti ang susunod mong kahilingan. Sige. May naisip ako para sa aking ikalawang kahilingan. Sabihin mo na, Andoy, ano ang iyong ikalawang kahilingan? Hinihiling ko na sana'y maging matagumpay kami sa itatayo namin negosyo. Sigurado ka ba na yan talaga ang gusto mo? Bakit? May problema ba doon? Para kasing nagsisisi ka sa iyong unang kahilingan. Kaya pag-isipan mo mabuti para hindi mo rin pagsisihan ang iyong pangalawang kahilingan. Ano ba sa palagay mo ang dapat mong hilingin? Hindi ko masasagot yan dahil hindi naman ako taong katulad mo. Kung ganon, dito pa rin mo na lang ang aking sinabi. Gusto ko maging matagumpay ang itatayo namin negosyo. Sige, sinabi mo yan. Kaya matutupad ang iyong ikalawang kahilingan. Saka na lang ulit tayo magkita para sa iyong ikatlo at huling kahilingan. O ano, Andoy? Kumusta ang pagkikita ninyo ng kaibigan mong Jeannie? Hindi pwede ang sinabi mo. Dahil hindi ko pwedeng ulitin ang aking kahilingan. Kung pera ang una kong hiniling, ay dapat na iba naman ang sunod kong kahilingan. Kung ganon, anong hiniling mo sa Jeannie? Hiniling ko maging matagumpay ang itatayo ko negosyo. Pati na rin ang negosyo na mga anak natin. Kung
Good news, oh! Ay, tignan niyo tong ad sa dyaryo. Merong isang businesswoman na gustong ibenta yung kanyang business. Patingin nga at babasahin kong mabuti. Aba, ayos to ah. Tamang-tama sa iniisip nating negosyo dahil supplier siya ng bigas. Kaya nga eh. Ano, bilhin na natin. Pero walang nakalagay na presyo eh. Paano kung kulangan yung pera natin? Meron namang contact number, tawagan na lang natin. Talaga, Ate Perla? Eh, nakita na kayong pwesto? Oo, merong isang Taiwanese na businessman ang gusto nang umuwi ng Taiwan kaya ibebenta niya yung business niya. Sigurado ba kayong legit yan? Baka naman ma-scam tayo. Hindi to scam dahil pinuntahan namin ni Ate Lerma yung pwesto at may 2 buwang advance payment sa renta. Yun nga lang, paubos na yung stock niyang bigas pero ibibigay niya sa atin yung mga inaangkatan niya ng murang bigas. Anong bibilhin natin sa kanya? Kung halos wala na pala siyang stock na bigas. Yung 2 niyang sasakyan ginagamit sa pang-angkat at pagdi-deliver ng bigas. Halos bago pa yung isa dahil wala pang 1 taon niyang ginagamit. Tapos okay pa rin naman yung isa pa. Magkano naman yun? 1.5 million. 2 sasakyang elf na truck yun. Mura na yun. O ano, okay lang ba sa'yo? Paano yung mga tauhan niya? Eh di sila pa rin yung magiging tauhan natin. 2 driver at 4 na pahinante at kargador na rin sila. O diba, ang galing, wala na tayong poproblemahin. Anong masasabi mo? Yung mga suki niyang sinusuplayan niya ng bigas, bibigay din ba niya sa atin? Oo naman, kaya nga para tayong naka-jackpot. Matatag na yung negosyo ng Taiwanese na yon. Ang gagawin lang natin ay ipagpatuloy ang kanyang naumpisahan. Okay, sige. Bilhin na natin. O ano, Andoy? Tuloy ba yung junk shop business mo? Yun bang luma nating bahay ang gagawin mong pwesto? Hindi na. May nakita akong junk shop na ibinibenta. Yun na lang ang bibilhin ko. Magkano naman? 2 milyon? Ang mahal naman. Eh, sa tutusin. Mura na nga yun dahil malaki naman ang lote. Tapos, kasama na rin yung lumang sasakyang ginagamit ng may-ari. Sigurado ka bang kaya mong patakbuhin ng maayos ang binabalak mong negosyo? Abay, syempre. Dahil ito ang linya ko. Ang tagal ko nang nangangalakal kaya kabisado ko na ang mga presyo ng iba't ibang kalakal. At alam ko rin kung saan ko yun ibebenta. Okay, sige. Good luck sa negosyo mo at sa negosyo ng ating 3 anak. Congrats, Crispin! Pinagmamalaki ka namin. Oo nga, Crispin. Proud kami sa'yo at malaking bagay itong tinapos mong kurso. Oo, tama ka. Management kasi ang major ko kaya magagamit ko sa ating negosyo. Ang mga natutuhan ko sa school. Oo naman. Lalo na ngayon, gumaganda na yung takbo ng negosyo natin. At sana nga tuloy na ang ating magandang naumpisahan. At sana hindi ka magbago, ha? Bakit naman ako magbabago? Siyempre, meron ka ng diploma, degree holder ka na, kaya baka yumabang ka na at lumaki ang ulo mo. Hindi mangyayari yun. Kilala niyo naman ako, di ba? Kaya wala kayang dapat ikabahala. Ang bilis na lumipas ng 2 taon, Andoy. Oo, Ninita. Parang kailan lang hirap na hirap tayo sa buhay. Pero ngayon marangya na ang pamumuhay natin dahil naging matagumpay ang negosyo natin. Kaya nga wala na akong mahihiling pa. Huwag mong sabihin yan dahil may natitira pa akong isang kahilingan sa kaibigan kong Jeannie. May naisip ka na bang hihilingin para sa iyong huli at 3 kahilingan? Sa ngayon wala pa. Kailangan ireserba natin yon. Alam kong kakailanganin natin yon balang araw. Oh, nasaan na ang 2 mong kapatid? Mamaya pa po sila uuwi, marami pa po silang inaasikaso. Masyado na kayong abala sa inyong negosyo. Mukhang dyan na nauubos ang oras ninyo.
Kailangan po sayang naman po yung pagkakataon kung palalagpasin namin. Pero nakakaligtaan na ninyo ang iba pang mahalagang bagay katulad ng ating family bonding. Wala na tayong panahon para sa isa't isa. Siya nga naman anak, ni hindi ko na matandaan kung kailan tayo huling nagsalo-salo sa pagkain. Sige po, kung gusto nyo, magdaos tayo ng isang okasyon. Mag-out of town tayo, pumunta tayo ng Boracay o kaya naman sa Palawan. Magandang ideya yan. Pero kailan naman yun? Kailan ba kayo magiging bakante? Minsan nga hindi pa tayo nakakapagsimba ng sabay-sabay. Pwede naman po natin yung pag-usapan. Yun ang problema sa inyo? Hindi pa kayo nababakante ng sabay-sabay kaya paano tayo mag-uusap? O sige po, maglalaan kami ng oras. Kakausapin ko yung dalawa kong kapatid. Wala pa ring update sa akin si Perla. Kung nakapag-usap na nga ba sila? Ay, nalulungkot ako sa mga nangyayari. Oo, maasenso nga ang mga negosyo namin. Pero ano ang naging kapalit? Nawalan na kami ng panahon para sa isa't isa. Pero isang bagay na aking labis na ikinalulungkot ay mukhang nakalimutan na nila ang espesyal na araw na ito. Tuloy gusto ko maiyak. Kumusta ka na, kaibigan? Bakit bigla ka sumipot? Hindi naman kita tinatawag. Dahil magkaibigan tayo at alam kong kailangan mo ng kausap. Siya nga pala, Happy Father's Day. Buti ka pa. Naaalala mo ako. Pero yung mga anak ko, nakalimutan na ako. Ang laki na ng pinagbago nila. Kung gusto mo, edi ayusin natin ang problema mo. Gusto mo bang gamitin ang iyong ikatlong kahilingan? O ano, Andoy? Gusto mo na bang hingin sa akin ang iyong huling kahilingan? Ikaw na mismo ang nagsabing huling kahilingan ko na yon, kaya ayoko munang gamitin. Alam ko mas kakailanganin ko yun sa ibang araw. Sige, ikaw ang bahala. Pero sa ngayon, sasamahan muna kita. Maraming salamat ha. Malaking bagay ang iyong presensya. Siyempre kaibigan kita, kaya dadamayan kita sa oras ng iyong kalungkutan. Ang sabi nga sa isang kanta, "You've got a friend, and that's what friends are for." Alam mo rin pala yun. Di ba? Akala ko ba hindi ka tao? Nakikinig din ako ng musika dito sa loob ng aking... Ano mo naman? Pero marami akong alam dito sa mundong aking ginagalawan. Ang galing mo naman. Alam mo, mas mainam siguro kung magkwentuhan na lang tayo tungkol sa buhay mo. Marami kasi akong hindi alam tungkol sa buhay mo. Sige, pero mas maganda magkwentuhan kung meron tayong kinakain at iniinom. Kaya humanda ka. Alauna, alas 2, alas 3. Aba, ang daming masasarap na pagkain dito sa mesa. At ang dami ring alak. Tapos anong lugar ito? Para ako nasa palasyo. Ito talaga ang bahay ko. Dito ako nakatira. Kaya ikaw ang aking espesyal na panauhin. Ay, espesyal. Sino naman kasama mo rito? Wala nga eh. Ay, wala. Nag-iisa lang ako rito kaya boring din ang buhay ko, Andoy. Nalulungkot din ako, katulad mo. Bakit naman? Ikaw lang ba nag-iisang genie dito sa ibabaw ng mundo? Hindi, marami kami, Andoy. Oh. Pero hindi ko na alam kung nasa na sila. Hindi lang kasi ako ang nag-iisang nabilanggo sa loob ng bote. Marami kami at malamang ako pa lang ang nag-iisang nakalaya. Bakit naman kayo nabilanggo sa loob ng bote? Mahabang storya, Andoy. At para din yung isang fairy tale, kaya malamang hindi mo rin ako paniwalaan kung ikukwento ko sa'yo. Kaya kumain na lang tayo tuminom. Minsan-minsan na naman, kaya magpakasaya tayo ng husto. Talaga? Nagpakita uli sa iyong kaibigan mong Genie? Oo, at dinala niya ako sa kanyang palasyo. Anong palasyo?
Bakit? Isa ba siyang hari? Hindi lang naman isang hari ang pwede magkaroon ng palasyo. Kung sa bagay, pero sigurado ka bang totoo ang mga nakita mo? Oo, totoo talaga. Ang sasarap pa nga ng mga inihanda niyang pagkain, pati na rin ang mga inumin. Tagal kaya namin nagkwentuhan at naginuman. Ano namang napagkwentuhan ninyo? Hindi ko na matandaan. Ang dami nga kasi. Mukhang hindi totoo ang mga nakita at naranasan mo. Malamang na isa lang yung panaginip. Kagabi kasi mahimbing ang tulog mo at ngayon ka lang nagising. Ganun ba? Pero parang totoo talaga eh. Kalimutan mo na ang bagay na yon. Ang pagtuunan natin ng pansin ay ang ating mga anak. Napakalaki na talaga ng ipinagbago nila. Ay nako, sinabi mo pa. Nagtatampo na nga ako sa kanila dahil nakalimutan na nila ako. Alam niyo bang nagtatampo na sa atin si tatay? Father's Day kahapon pero nakalimutan natin siyang batiin. Oo nga, no? Nawala kasi sa isip ko eh. Ano ba magagawa natin kung masyado tayong busy? Kaya bumawi na lang tayo kay tatay. Paano tayo makakabawi? Anong gagawin natin? Ayain natin sila ni nanay na mag-dinner. Di ba? Gusto rin nilang magkasalo-salo uli tayo. Okay, sige. Magandang idea yan. Mag-dinner tayo sa isang class na restaurant. Sa wakas, nagkasabay-sabay uli tayong kumain. Tama ka, Andoy. Hindi ko na matandaan kung kailan tayo huling nagkasalo-salo. Mahigit 1 taon na siguro. Kaya nga po, sinadya talaga namin ang okasyong ito. Kumuha kami ng paraan para makapaglaan ng oras. Opo, Itay. Kinancel namin yung mga business transaction namin. At mukhang kinokonsensya pa ninyo kami. Hindi naman po sa ganun, Itay. Sinasabi lang po namin sa inyong totoo. Kasalanan po ba namin kung masyado na kaming abala sa aming negosyo? Bakit? Kayo lang ba ang busy sa inyong negosyo? Busy rin kami ni Nanita sa aming junk shop. Pero hindi kami nawawalan ng panahon para sa inyo. Pero kami lagi nakalaang oras. Ang kaso, kayo ang walang panahon sa amin. Mukhang nagiging maramdamin na po kayo, Tay. Pagpasensya na lang natin si Itay, Crispin. Ganun lang talaga yung tumatanda, nagiging sensitive. Sinasabi ba ninyong nagiging maarte na kami? Oh, Nay, kayo pong nagsabi niyan, hindi kami. Napakalaki na talaga ng ipinagbago ninyo. Hindi ko na kayo kilala. Parang hindi na kayo ang aking mga anak. Hindi po kami kundi kayo ang nagbago. Masyado na po kayo matampuhin at demanding. Konting panahon lang naman ang hinihingi namin. Napakaliit na bagay lang nun. Kaya nga po, Nay. Pinagbigyan na nga namin kayo ngayon. Ano pa bang gusto niyo? Ang gusto namin ay ibalik ninyo ang dati ninyong ugali. Hindi naman kasi kayo dating ganyan. Kahit naman po kayo, Itay, ang laki na rin ang ipinagbago ninyo. Masyado na po kayong madrama at hindi rin po kayo dating ganyan. Nagkakaganito lang kami dahil ganyan kayo. Nilamon na ng karangyaan ang dati niyong pagkatao. Tama na po. Huwag na tayo magtalo. Narito tayo para kumain at hindi para magsumbatan. Ayoko na ganito, Ninita. Hindi ko akalaing ito ang magiging kapalit ng tinatamasa nating karangyaan. Ganon talaga, Andoy. Lahat ng bagay ay merong kabayaran. Bigla ko tuloy naalala ang isang awitin ni Cyndi Lauper. Yung money changes everything. Nang dahil sa pera, ay maraming nagbago sa buhay natin. Tama ka, Andoy. Binago ng pera ang ating kalagayan sa buhay. Nakaahon tayo sa matinding kahirapan. Yun nga lang, kasabay na ring binago ng pera ang mga anak natin. Nagbago na ang kanilang mga ugali. At hindi ko hahayaang patuloy na lasunin ng pera ang puso't isipan ng mga anak natin. Kung ganon, anong iyong gagawin?
makipag-deal kay Mr. Tan. Napag-usapan na natin to, di ba? Oo nga, pero wala pa tayong final decision. Siya nga naman, Crispin, binabypass mo na kami ni Ate Lerma. Ay, bakit? Ganun din naman kayo, di ba? Gumagawa kayo ng hakbang kahit hindi ko sinasang-ayunan. Wala ka namang magagawa, Crispin, dahil dalawa kami. Nag-iisa ka lang kaya talo ka sa butuhan. Yun nga ang problema sa inyo. Pinagkakaisaan lagi ninyo ako. Ang mga gusto ninyo ang lagi nasusunod. Kung lagi kayong ganyan, ay mabuti pa magkanya-kanya na lang tayo. Bakit mo ko tinawag? Anong kailangan mo sa akin? Alam ko na kung ano ang aking kailangan. Hihingin mo na ba ang iyong ikatlo at huling kahilingan? Oo, ganun na nga. Nakapagpasya na ako kung ano ang aking hihilingin. Sige, sabihin mo. Ano ang iyong ikatlong kahilingan? Malaki na kasi ang pinagbago ng aking mga anak. Ibang-iba na ang kanilang mga ugali at nag-aaway-away na rin sila. Kaya nga, ano ang gusto mong gawin ko? Ibalik mo ang dati nilang ugali. Yun ang aking ikatlong kahilingan. Ikinalulungkot ko. Hindi saklaw ng aking kapangyarihan ang kontrolin at manipulahin ang puso't isipan ng isang tao. Magagawan mo naman yun ng paraan. Makakagawa ka ng isang pangyayaring makakapagmulat at gigising sa kanila, sa kanilang mga maling gawain. Alam kong pera ang ugat ng lahat. At nais mong bunutin ko ang sinasabi mong ugat? Ganun ba ang gusto mong mangyari? Kung yun lang ang tanging paraan para magbago sila ng ugali, edi sige, gawin mo. Sigurado ka ba talaga sa huli mong kahilingan? Hindi na ba magbabago ang isip mo? Oo, yun na talaga ang huli kong kahilingan. Hindi mo magugustuhan ang sunod na mangyayari, lalong-lalo na ang iyong mga anak. Kung ang pangyayari namang yun ang magiging daan para bumalik ang dati nilang ugali, edi ayos lang sa akin. Pero paano kung magkaroon ka ng mas matinding problema? Hindi na kita matutulungan dahil huli mo na itong kahilingan. Saka ako nalang problemahin ang bagay na yon. Ang importante ay maging maayos uli ang samahan ng buo kong pamilya. Sige, tutuparin ko ang huli mong kahilingan. At pagkatapos nito ay hindi na ulit tayo magkikita kahit kailan. Ganun ba yun? Akala ko ba magkaibigan tayo? Ang iyong tatlong kahilingan ang siyang nag-uugnay sa atin. At kapag naipagkaloob ko na sa iyo ang mga kahilingang yon, wala na rin tayong kaugnayan. Okay, sige. Sinabi mo eh. Kaya wala na akong magagawa. Wala ka bang huling sasabihin? Siyempre meron. Gusto ulit kitang pasalamatan sa pagpapalaya mo sa akin. At hangad ko manumbalik ang dating sigla sa loob ng iyong tahanan. Paalam, kaibigan. Ako rin, Jeannie. Gusto kong magpasalamat dahil binago mo ang aking kapalaran. At sa kabila ng iyong sinabi, ay umaasa akong magkikita pa rin tayo. Paalam din sa'yo, aking kaibigan. Ano ka mo? Sinabi mo na sa Jenny ang iyong ikatlong kahilingan? Oo. Hiniling ko sa kanyang ibalik ang dating ugali ng mga anak natin. Yun nga lang, dapat na maging handa tayo sa sunod na mangyayari. Bakit? Ano bang pangyayari ang dapat nating paghandaan? Basta, ang sabi sa akin ni Jeannie ay kailangan may mangyayaring trahedya na magiging daan para bumalik ang dating ugali ng mga anak natin. At yun din ang magiging dahilan ng kanilang hindi pagkakasundo. Sana nga, Andoy. Sana nga'y maging maayos na ang lahat para matahimik na tayo. Hindi ko na po makasundo si na Ate Lerma at Ate Perla, Itay. Kaya
magkakanya-kanya na lang po kami. At paano naman ninyo yun gagawin? Uubusin lang po namin ang mga stock namin bigas at pagkatapos ay ibebenta namin ang aming rice mill. Pati na rin ang iba pang properties at mga sasakyang ginamit namin sa aming negosyo. Kailangan ba ninyo yung gawin? Kailangan po tayo para yung mapagbebentahan namin, mapaghati-hatian namin. Kung yun na inaakala ninyong makabubuti sa inyong lahat, di sige, yun ang gawin ninyo. Pero sana naman ay maayos na rin ang inyong mga personal na alitan. Ewan ko po tay, pero masama po ang loob ko sa kanila dahil pinagtutulungan nila ako. Business matter lang yun, Crispin. Kaya huwag ninyong hayaang makaapekto yun sa inyong pagiging magkapatid. Iisa ang dugong dumadaloy sa inyong mga ugat at yun ang lagi ninyong tatandaan. Paano pala yan? Halos puno po ng stock na bigas sa mga bodega natin. Matatagalan pa bago yun maubos. Di hintayin pa rin natin maubos. Tapos maghanap rin tayo ng buyer ng mga properties tsaka mga sasakyan dapat nating ibenta. Ako nang sasagot. Hello? Hello po, Ma'am Lerma. Bakit? Anong nangyari? Tensyonado kayo? Ano po may masama po nangyari. Nasusunog po yung rice mill natin. Pati na rin po yung pinakamalaki nating bodega, ma'am. Ganun ba? Naku, tumawag na ba kayo ng bumbero? Opo, parating na pa lang po sila. O sige, pupunta kami rin ngayon din. Bakit naman ganun? Bakit natupok lahat? Sunog na sunog yung rice mill. Pati yung mga stock nating bigas ko, konti lang ang ating naisalba. Kaya nga pati yung mga sasakyan natin natupok din ang apoy. Mukhang sinadya to. At alam ko na kung sino may gawa. Yung pinakamahigpit nating kakumpetensya. Hindi ba kayo nagtataka? Sabay-sabay na nasunog ang 5 nating bodega na nasa iba't ibang lugar. Tama ka. Isa nga itong demolition job. Wala tayong hawak na ebidensya kaya wala rin tayong magagawa kung totoo man yung hinala natin. Ano? May natitira pa ba sa savings natin? Oo, pero pambayad lang yun sa hinuhulugan nating mga sasakyan. No? At nasunog na rin yung mga sasakyang yun. Kaya halos walang natira sa atin. Naku, okay lang yan mga anak. Ang importante ay buhay pa rin kayong lahat. At magkakasama na uli kayo at nagkakaisa. Opo, tay. Marami po kami na pagtanto sa pangyayaring ito. Marahil ay isa lang itong paalala sa amin dahil nakalimutan na rin namin ang magsimba. At marahil nga po, itay. Isa itong reminder na lahat ng ating tinatamasa ay pahiram lang sa atin ng Diyos. At babawiin din ito sa atin balang araw. Masakit lang po talagang isiping na uwi lang sa abo ang lahat ng aming pagsisikap. Huwag kayong mag-alala mga anak. Maganda naman ang takbo ng ating junk shop kaya tulungan na lang ninyo kami ni Andoy na lalo pang palaguin ang negosyong yon. At huwag nating kalilimutang magpuri at magpasalamat sa Diyos dahil siya pa rin ang nagbibigay ng ating pang-araw-araw na pangangailangan. Wala na ako mahihiling pa, Ninita. Dahil natupad na yung huling kahilingan ko sa Jeannie. Oo nga, Andoy. Magkakasundo na uli ang mga anak natin at may panahon na tayo sa isa't isa. Tapos lagi na rin tayong sabay-sabay kung kumain. At hindi lang yon. Dahil sabay-sabay na rin tayong sumasamba at nagpupuri sa Diyos linggo-linggo. Sinabi mo pa at totoo nga pala ang kasabihang, the family that prays together stays together. At sana nga ay manatili tayong ganito hanggang sa huling sandali ng ating mga buhay. At sana rin ay tumagal pa ang mga buhay natin. Hindi pa naman tayo katandaan kaya tatagal pa ang mga buhay natin. Benita,
Wala sa edad yan. Dahil ang itinakda ng Diyos ang siyang mangyayari sa ayaw at sa gusto natin. Nay, bakit hindi na naman po natin kasalo si Itay? Masakit daw ang kanyang tiyan. Ilang araw na nga po siyang ganyan. Baka kung ano na nga po ang nangyayari sa kanya. Opo, Nay. Mas mabuti po siguro kung magpatingin na siya sa doktor. Sinabi ko na sa kanya pero wala lang naman daw yun. Nay, hindi po natin yun dapat baliwalain. Kailangan na po niya magpa-check up sa lalong madaling panahon. Ano pong resulta ng inyong pagsusuri, Dok? Ilang beses ako nag-verify pero yun talaga ang resulta. Ano nga po ang resulta, Dok? Ano pong sakit ng aking asawa? Ikinalulungkot ko pero hindi maganda ang resulta ng aking diagnosis. Kaya nga po, sabihin ninyo. Ano po ba talaga ang sakit ni Itay? Colon cancer at nasa critical stage na ang kanyang kalagayan. Bakit ganun, Tay? Bakit ninyo hinayaang umabot sa stage 4 ang inyong colon cancer? Anong magagawa ko? Wala naman ako nararamdaman noon. Ngayon ko lang nararamdaman ng matinding pagsakit ng aking tiyan. Pero Itay, imposibleng umabot sa stage 4 na hindi nyo namamalayan. Meron po yung mga sintomas. Oo. Noon pa man ay may kasama ng dugo ang aking dumi. Pero ang akala ko ay almoranas lang yun. Kahit na, Tay. Sana noon pa man ay naalarma na kayo. Sabi ko naman sa inyo, maliban doon ay wala na ako ibang nararamdaman. Hindi bali po, Itay. Hindi pa naman huli ang lahat. Pwede pa kayo magpa-chemotherapy. Naku, wag na. Hindi na kailangan. At anong gusto ninyong mangyari? Hahayaan ba ninyong mamatay kayo nang wala man lang kayong ginagawa? Panapanahon lang yan, mga anak. Siguro talaga malapit nang dumating ang aking takdang oras. At hindi ko na yung mapipigilan. May magagawa pa po tayo, Tay. Anong silbi ng pera natin na hindi naman natin gagamitin? Hindi kayang bilhin ng pera ang magandang kalusugan. Kahit na po, Itay. Mabuti pa rin po yung meron tayong ginagawa kaysa man maghintay na lang tayo sa huling sandali ng buhay nyo. Masaya na akong kontento sa akin nakikita sa mga buhay ninyo. Kaya masaya rin akong lilisanin ng mundong ito. Kung ganun, sumusuko na po ba kayo? Hindi ito pagsuko, kundi pagtanggap sa katotohanan. Itay, yun po ang katotohanan hindi namin basta-basta matatanggap. Pero wala na tayo magagawa doon. Ang doktor na po mismo nagsabi, meron po kayong konting pag-asa. Sinabi lang yun ng doktor para palakasin ang loob ko. Pero ramdam ko mismo sa aking katawan. Unti-unti na akong hinihila patungo sa hukay na aking paglilibingan. Pwede po ba, Inay, kausapin ninyo si Itay? Kayo lang po kasi yung pwedeng kumbinsi sa kanya eh. Kung alam mo lang, ilang beses ko na siyang kinumbinsi pero ayaw niyang makinig sa akin. Kaya panonoorin na lang po natin ang unti-unti niyang pagkamatay. Ang hirap naman po ng ganun. Siya na mismo ang unang sumuko kaya wala nang magagawa ang pakikipaglaban natin. Kaya wala na tayong ibang magagawa kundi ang magdasal para sa isang himala. Sana nga po, Inay. Sana nga po'y maghimala ang Diyos at pagaligin niya si Itay. Ano kaya kung sa ibang bansa na lang natin ipagamot si Itay? Mas advanced kasi ang technology ron. Pwede rin. Kahit sa Singapore o kaya sa Japan. Di naman natin problema ang pera. Oo nga. Pero paano kung si Itay mismo ang problema natin?
Kasi nga sumusuko na siya. Ang kailangan lang natin, motivate natin siya. Pero paano nga natin yun gagawin? Kahit nga si inay ay ayaw niyang pakinggan. Tayo pa kaya? May naisip na ako, di ba malapit ang birthday ni tatay? Oo nga no, next week na yun. Pero anong naisip mo, Perla? Paano natin makukumbinsi si Itay? Yun ang gawin nating birthday wish, na sana pumayag siyang ipagamot natin siya sa ibang bansa. Paano bang plano ninyo? Gusto po naming maging bongga ang birthday party ni Itay. Huwag na tayong lalayo, dito na lang tayo sa atin. Dito na lang po talaga yun, Inay. Pero syempre, dapat merong espesyal na dekorasyon tong bahay natin. O sige, kayo ang bahala. Gawin ninyo ang pinakamainam para sa itay ninyo. Malay ba natin ito na palang kanyang huling kaarawan. Bakit naman ganyan kayo kung magsalita? Sumusuko na rin po ba kayo? Ayokong sumuko, pero inahanda ko na ang sarili ko. Wala naman akong magagawa kung gusto na talagang kunin ni Lord ang itay ninyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sige po, itay. I-blow na ninyo ang kandila dito sa birthday cake. Ano masasabi ninyo, Tay? Ay, una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Lord dahil dinagdagan pa niya ng 1 taon ang aking buhay. Salamat din sa kanya dahil binigyan niya ako ng ulirang asawa at mababait na anak. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa masasayang sandali na kayo ay aking nakapiling at kasama ng araw na ito sa masasayang alaala na aking babaunin. Teka muna, Tay. Bakit naman ganyan kayo magsalita? Birthday party po to at hindi despedida. Bakit parang nagpapaalam na po kayo? Dahil yun ang totoo, mga anak. Malapit ko nang lisanin ang mundong ito. Hindi po, Itay. Hindi po kayo mamamatay. Opo, itay, huwag po niyo kaming iiwan. Siya nga naman, Andoy. Makinig ka sa mga anak mo. Alam ng Diyos kung gaano ko kayo kamahal. Ayoko kayong iwan dahil gusto ko pa kayong makasama ng matagal. Pero ano magagawa ko kung gusto na akong kunin ng Panginoon? Wala na po kami magagawa kung sumusuko na kayo pero isa lang po aming birthday wish para sa inyo. At sana, pagbigyan ninyo kami. Sige, anong birthday wish pa yun? Pumayag na po kayong ipagamot namin kayo sa ibang bansa. Wala naman pong mawawala kung susubukan natin. Kung yan ang inyong kahilingan, edi sige, pagbibigyan ko kayo. Salamat naman po, Itay. Pero kami naman po ang magtatanong, ano ba bang birthday wish niyo? Sandali lang. Bigyan ninyo ako ng 1 minuto at iisipin ko. Sige po, kahit ilang minuto. Isipin ninyo mabuti. Alam ko na, may naisip na ako. At hindi ko alam kung nagyayari nga yun. Ano po ba yon? Sabihin niyo na po. Namimiss ko na kasi ang kaibigan kong Jeannie. Birthday ko naman kaya sana ay magpakita siya sa akin kahit sa isa pang pagkakataon. Ano ba yan? Bakit may biglang lumitaw na makapal ng usok? Oo nga, saan nanggaling yung usok na yan? Nawala ang usok at may lumitaw na isang malaking tao. Diyos ko po, sino ang nilalang na yan? Huwag kayong matakot. Isa kong kaibigan. Naparito ako para batiin ang aking kaibigan. Happy birthday, Andoy! Kumusta ka na? Salamat kaibigan, Jeannie. Salamat at nagkita tayong muli. Akala ko talaga'y nakalimutan mo na ako. Siyempre, alam kong birthday mo ngayon kaya gusto kitang bigyan ng birthday gift. Ano bang regalo ang gusto mo?
Sabihin mo at kahit ano pa yun ay ipagkakaloob ko sa'yo. Oh, talaga? Kahit ano? Oo, sabihin mo. Kahit pa 10 bilyong piso ay kaya kong ibigay sa'yo. Hindi pera ang gusto ko. May malubha akong karamdaman. At sana'y gumaling ako. Yun ang regalong gusto ko. Sige, matutupad ang iyong kahilingan. Salamat, kaibigan Chini. Maraming salamat.